Bakit nga ba maraming lalaki na sa early stage pa lang ng relationship nyo is that nakikita nyo na yung mga signs na kung saan gusto niya na makipag-sex sa'yo? Sasagutin ko yan sa video na ito. So, naranasan mo na ba mga kapatid na first month, second month, third month ng pagde-date nyo pa lang is that nakakakita ka na ng sign or diskarte niya or even ng content ng mga chat niya is that about sex na kumbaga gusto kanyang akitin. Or sometimes niyayaya ka, mahal, baby, lika muna dito sa bahay, wala sila mama. Or alika dito sa apartment, mag-isa ako, boring. Or lika nga, tulungan mo ako sa assignments ko or sa trabaho ko, ganito. And sa mga signs na yan, huwag kang magpakatanga, na yun talaga yung dahilan, na natutulungan mo lang siya. No. Tinatrap ka niyan, okay? Or minsan, dinadaan pa naman sa date, manonood kayo ng sine, or magne-Netflix kayo, or ide-date ka, kakain muna kayo sa labas, ipapasyal ka muna, hanggang sa makuha yung loob mo, and then, hindi mo na malayan, sinadya pa lang nagpagabi, para mag-motel kayo, okay? Trap po ang mga yan. Trap ang mga yan, mga kapatid. Hindi ko man sinasabing lahat, pero trust me, kapag ganun yung galawan ng isang lalaki, tinatrap ka lang yan. Why? Kasi gusto niya na may mangyari agad sa'yo. Gusto niya na makipag-sex agad sa'yo. So, bago ko sagutin kung ano ba ang tamang approach or tamang gawin mo, kasi minsan, na-inlove ka na sa taong yan. Mahal na mahal mo na siya, pero ayaw mo sana ng ganun, na makipag-sex agad. So, ano ang dapat mong gawin para ma-maintain mo pa rin yung relationship nyo pero walang mangyaring ganun, okay? So, before ko ituturo yan, is that i-share ko muna ang mga dahilan kung bakit ganun yung lalaki. Karamihan sa mga lalaki, hindi ko na naman sinasabing lahat, pero karamihan sa mga lalaki is that gusto agad na may mangyari sa'yo. Number one, kasi gusto po ng laman. Lalaki yan, kahit anong gawin mo. Lalaki yan, hindi po pwede na yayayain ka mag-hotel or mag-motel or pupunta sa apartment yan na wala kayong ibang kasama na magja-jack stone kayo. Hindi po pwede. Huwag kang magpakatanga at maniwala sa ganyang diskarte. It's a trap. Kasi minsan, ganun yung ginagawa niya para i-trap ka. Para mapagbigyan yung gusto ng kanyang laman. Because, itong laman natin is, fallen nature to. That we adopted from Adam. Na gusto talaga yung comfort, gusto ng pleasure. So, hinahanap palagi ng katawan natin. Especially yung isang lalaki, talagang kahinaan namin is sex. Especially kapag walang self-control yan. Especially kapag wala siya sa Panginoon. So, gusto niya talaga. Gusto niya. And, that's the problem. Kasi, kahit naman palagi mong pagbibigyan itong laman, walang contentment ito. After ka na magalaw ng bagalaw, baka maghanap pa yan ng iba. That's the problem kapag yung laman palagi, yung pinagbibigyan. Kasi hindi ito makukontento. Maghanap at magmahanap ng panibagong pleasure, panibagong excitement. So, yun yung isang dahilan. Pangalawang dahilan is that para mayroon siyang ipagmayabang sa mga kaibigan. Bilang isang lalaki, ito yung dating galawan namin nun, kapag marami kang natira, para bang nakaka-proud or nakaka-pride sa amin. Sa amin, kahit hindi niya yan pinopost, pero sa mga tropa mo, feeling mo ikaw yung mas nakakalalaki sa kanila. Hindi ko sinasabing lahat, pero ganito yung mentality ko noong wala pa ako kay Kristo, kung noong wala pa ako sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon yung mentality ko noon. Para bagang ako yung mas pogi sa aming mga magkakaibigan, mas masculine, mas guwapo, At talagang pogi ka kapag nakita nila na, hindi siya umuwi nung gabi sa boarding tapos nalaman nila na kasama mo yung jowa, para bagang nakakagwapo. So, yun yung isang dahilan, para meron ipagmayabang. Pangatlo na dahilan is that para i-test ka. Kung ikaw yung tipo ng babae na madaling makuha, para alam niya kung seseryosohin ka or pampalipas libog niya lang, pampalipas oras niya lang. Kasi minsan ginagawa niya yon para makita niya. At the same time, para ma-check niya kung virgin ka o hindi. Kasi, Pilipino pa rin tayo. Marami pa rin yung mga lalaki. Hindi man lahat, okay? Hindi man lahat. Kasi kahit na hindi ka naman virgin, ko talaga mahal na mahal ka. Mamahalin ka talaga. At tatanggapin ka ng buong buo, Pero minsan, maraming mga lalaki na kapag hindi ka na virgin, hindi ka seseryosohin. Masakit
pero yun ang katotohanan. Huwag kayong magalit sa sinasabi ko lang ang katotohanan. Pero sinasabi ko rin na hindi lahat ng lalaki ay ganito. So, tinetest ka niya, tinetest yung virginity mo, tinetest kung easy to get ka. Kasi kung easy to get ka, bihira lang na may mga lalaki na magsiseryoso. Okay? So, yun yung I believe na tatlong dahilan kung bakit gusto niya agad na makuha ka, or makipag-sex agad sa'yo. So, ngayon, ano ba ang pinakadapat mong gawin? Okay? Kilala niyo po ako, not because of religion, but because of truth. And I need to stand in the truth. I against po ako sa fornication or sex outside marriage. It's not because of religion. It's not because it is sin. Yes, it is bad kasi kasalanan yon. Pero yung danger behind it. Okay? Unang-una sa lahat, kapag nakuha na ng isang lalaki, yung gusto niya sa'yo, yung reward niya, like sabi ko nga sex, isa lang naman yan. Yung value mo sa kanya biglang babagsak. Maniwala ka sa hindi. Kapag nakuha mo na yung pinapangarap mo, sa una, okay pa eh. Sa una, masarap pa. Pero habang nagtatagal, nawawala yung value. Like for example, kapag desire mo yung iPhone Pro Max, ay di ko alam kung ano yung pinaka-latest na version ngayon, yung 14 Pro Max, I believe. Parang ang ganda pa sa ngayon. Pero hintayin mo lang after 3 months, 4 months, 6 months, parang mauumay ka na dyan. I remember nung bumili ako ng iPhone Pro Max, iPhone 13 Pro Max pa, ang ganda. Pinangarap ko, hindi pa nga ako makatulog sa gabi, kaka-imagine. Sabi ko, may gagamitin ako pang vlog. Kasi parang hindi ako komportable sa camera, sa iOS na yun. I don't know yung my lens na gano'n. Parang ang tagal kasi mag-transfer sa laptop. So, imagine ko. Pero nung nagkaroon ako ng Pro, yung iPhone na yun, after ilang buwan lang, dyan lang pakalat-kalat, Kung nakukuha nyo yung point ko, ganun kasi, kapag nakuha na ng isang lalaki yung gusto niya maybe sa unang buwan, unang linggo, maybe abot pa yan siguro ng unang taon, okay pa kayo eh. Mahalaga ka pa. Pero kapag palaging ganun mawawala yung value mo. Okay? Especially kapag hindi pa yan na-bless yung relationship nyo, no? Hindi pa yan talaga na-bless ng isang man of God or isang church. So, walang divine protection yan. So, madaling masira yan. And at the same time, you're doing the will of Satan. So, madali niya lang kayong sirain. Madali niya lang kayong, i-destroy. Even, actually, maapektuhan yung work nyo, yung focus nyo, because of that sex outside marriage. And yun nga sinasabi ko, yun yung danger. It's not because sin, pero yung danger kasi. That is why, flee from it. You cannot rebuke it. Never na sinabi sa Bible that you rebuke fornication. No. Flee, it means iwasan or iwan mo. Or wag mong gawin. Huwag mong hayaan na gawin or ma-involve ka. Okay? So, kung gusto mo pa rin na ma-maintain yung relationship nyo, kung gusto niya, you need to tell him with confidence that you don't want to have sex with him. Not because hindi mo siya mahal, but because you want to maintain your honor and your dignity. You want na gawin yan whenever that you are married na. Okay? This is not being Maria. I hope na nagagets nyo. Or this is not being religious, but to maintain your value. Kasi pag married na kayo, na pag-pray na yung relationship nyo, na bless na yung relationship nyo, then you have the divine protection. Na kahit na palagi kang mag-sex, mag-asawa na kayo, mamimaintain pa rin because you have divine protection. I hope na nagigets nyo. So, kung hindi nyo yun irespeto at iiwan ka din, hindi naman ikaw yung namawala. Marami pang magpapahalaga sa'yo, marami pang magmamahal sa'yo. So, hindi ikaw yung nawala. Ano po? That is why napakahalaga mga kapatid na alam nyo dapat yung value nyo. Para hindi kayo basta-basta na nagbibigay sa mga, basurero lang. This is not to downgrade mga basurero. I respect and I honor their job, but I hope na nag-gets nyo yung point ko lang. Okay? So, that's it for today's video. I hope na meron kang natutunan and make sure po to share this video. God bless.